Pag-uwi ko mula sa trabaho, bigla kong napansin na wala ang girlfriend ko sa bahay. Nagmamadali akong tumakbo sa istasyon ng pulis. Habang inilalarawan sa pulis ang kanyang itsura at taas, mga 1.68 metro, pagkasabi ko pa lang. Biglang may narinig akong galit na boses mula sa basurahan sa tabi, "Wala ka bang mata?" Ako ay may puting balat, magandang mukha, at mahabang binti, eksaktong 1.70 metro ang taas. Si Liu Ruyan ang babaeng iniligtas ko mula sa isang aksidente. Dahil hindi ko nakontak ang kanyang pamilya, ako, ang kawawang naghatid sa kanya sa ospital, ay naging kanyang kasamang tagapag-alaga. Hindi ko alam kung nasira ba ang utak ng taong ito, pero pagkagising niya, hinawakan niya ang braso ko, at ayaw bitawan, iginiit na ako raw ang boyfriend niya. Kung hindi ka boyfriend ko, bakit mo ako inaalagaan ng mabuti? Dahil mabait ako. Hindi ako naniniwala. Galit na tiningnan ako ni Liu Ruyan at umungol siya. Gusto mo lang samantalahin ang pagkawala ng memorya ko para iwan ako ng palihim, hindi kita hahayaang magtagumpay. Noong una, todo paliwanag ako, muntik ng lumuha, pero ayaw maniwala ng babaeng ito kahit ano. Gumawa pa siya ng mga teorya ng sabuatan, hanggang sa sumuko na lang ako at hindi na nagpaliwanag, kahit anong sabihin niya, okay lang. Sino bang may kasalanan? Ang pinakamalaking kahinaan ko ay ang pagiging mabait at mahina ang loob. Si Liu Ruyan ay may kakaibang ugali. Minsan, kapag hindi niya ako nakita sa loob ng 1 minuto pagkagising, magtatampo siya buong araw. Tuwing mag-aatubili akong magsabi na alis, bigla siyang mamumula ang mata, ang kaawa-awang itsura. Ay nagpaparamdam sa akin na napakasama ko, paano ko siya iiwan mag-isa sa ospital. Sinabi ng doktor na may temporary memory loss siya. Napabuntong hininga ako ng malalim at naisip, sayang ang magandang itsura niya. Hindi ko rin alam kung maapektuhan ba ang katalinuhan niya paggaling. Sa huli, pinili kong manatili. At sinamahan siya sa pag-alis sa ospital. Sinabi niya sa akin, 3 bagay lang ang natatandaan niya. Liu Ruyan ang pangalan niya, wala siyang magulang, ulila at nag-iisa. Pangatlo, ako raw ang boyfriend niya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako, bilang boyfriend niya, ay nasa listahan ng kanyang memorya. Sa araw ng pag-alis sa ospital, gusto ko sana siyang dalhin sa istasyon ng pulis. Sa daan, mahigpit ang kanyang kilay. Walang imik at hindi ako pinapansin. Pagdating sa istasyon ng pulis, kumapit siya sa pinto at ayaw pumasok. Namumula ang mata, basa ang mga tingin sa akin, parang asong pinabayaan. Hindi mo pa rin ba ako gusto? Isang buong 15 minuto akong nagdusa, ako wala akong kwenta. Kusang hinawakan ko ang malamig niyang kamay, kung ganoon, pansamantala kang maging girlfriend ko. Si Liu Ruyan ay masaya na parang bata sa daan, lumulukso-lukso. Ngunit ang saya na yon ay hindi nagtagal hanggang sa pagpasok sa bahay. Pagbukas ng pinto, bahagyan niyang pinihit ang susi, at biglang naputol ang susi sa loob ng kandado. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Ang lakas mo pala. Naguguluhan siyang kumura pagkatapos ay may pagmamalaki. Hindi naman ako gumamit ng lakas. Sa unang araw pa lang sa bahay, natuklasan ko ang kanyang bagong kakayahan. Ang malakas na girlfriend na malungkot. Sobrang lakas ni Liu Ruyan, tipong payat kapag nakadamit. Pero maskulado kapag hubad. Kaya niyang buhatin ako sa isang kamay. At sabay buhat ng 1 galon ng tubig pataas sa ika-8 palapag. Hindi ko namalayan na napalunok ako at tinanong ng maingat. Hindi ka ba talaga dating fitness instructor? Umiling siya, tiwalang sagot. Hindi, natural lang akong malakas. May dagdag na libreng trabahador sa bahay. Natural na masaya ako, pero ang dalawang magkaibang kasarian na magkasama sa isang bahay, laging may mga sandaling mamumula. Hikyang, may pambabakang salawal. Kalahating bukas ang pinto ng banyo. Amoy ng mainit na singaw sa hangin, lumabas si Liu Ruyan, kalahati ng ulo, na may kahihiyan. Pulang-pula ang mukha ko, halos tumulo ang dugo. Nagmadali akong tumakbo sa tindahan sa baba, bumili ng ilang piraso ng pambabang salawal. Ngunit hindi nagtagal, lumabas si Liu Ruyan na nakabalot ng tuwalya, dala ang mga bagong bili kong salawal. Inalat sa harap ko at seryosong sinabi, hindi ka siya sa akin. Biglang nag-freeze ang utak ko, nang makita ang kanyang malinaw at inosenteng itim na mga mata, pakiramdam ko dumagsa ang dugo sa ulo ko. Bibili ako ng bago. Habang tumatakbo palabas, umiiyak ako sa puso, normal ba siyang babae? Sabi ng tindero, ordinaryong babae ay bagay ang sukat na yon. Naalala ko ang eksena kanina. Nakatayo siya sa harap ko na nakatuwalya lang, maganda talaga ang kanyang katawan. Hindi pa ako nagkaroon ng kasintahan. Dahil mabagal at mahiyain ang ugali ko, hindi rin ako gusto ng mga babae. Ngayon, bilang nominal boyfriend ni Liu Ruyan, medyo hindi ako sigurado sa gagawin. Gabi, nagpunta kami sa night market. Mahigpit na hinawakan ni Liu Ruyan ang kamay ko, parang natatakot akong tumakas. Gusto mo ito? Nang dumaan sa ilan sa paborito kong mga tindahan ng pagkain, hindi niya namalayang kumunot ang noo, halatang hindi siya sanay.
Ang lugar na ito na puno ng mantika at usok ay napatango na lamang ako ng walang malay. Ang pulang mantika mula sa inihaw na gluten na hawak ko ay dumaloy pababa sa bamboo stick at hindi sinasadyang tumulo sa aking puting sapatos. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Liruyan. Inakay niya ako paupo sa malinis na batong upuan sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay kumuha ng tissue mula sa kanyang maliit na dilaw na bag na hugis pato. Dahan-dahan at maingat niyang pinunasan ang aking sapatos. Ang eksenang iyon ay tila nakatutuwa na hindi maipaliwanag. Naramdaman ko ang isang malambot na sulok ng aking puso. Ay dahan-dahang natutunaw. Sa tabi ng kalsada, paminsan-minsan ay may mga batang lalaki na lumingon sa amin at mula sa kanilang mga ekspresyon ay mahuhusgahan ko na sila ay naiinggit sa akin. Ngumiti ako ng medyo hangal. Liruyan, napakabuti mo talaga. Si Liruyan ay may inis na ginulo ang aking buhok. Iyon ay pinaghirapan kong linisin. Nang dumating ang gabi at umihip ang hangin, niyakap ako ni Liruyan sa kanyang mga bisig at may galit na nagturo, kumain ng mas kaunting junk food. Palihim akong namula, itinulak siya at nauna ng lumakad, ang dalawang kamay ay nasa likod. Sadyang hindi siya kinakausap. Pagdating sa baba ng gusali, nakita ko mula sa malayo ang isang batang babae na nakatayo sa pintuan ng unit. Parang may hinihintay. Nang makita kami ng batang babae, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sumigaw siya ng may excitement, "Ate Liruyan! Sa wakas nakita na kita." Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, lumampas siya at sumugod sa mga bisig ni Liruyan. Si Liruyan ay hindi handa, napaatras ng 2 hakbang dahil sa pagkakasugod. "Anong ginagawa mo?" Nang magising siya, mabilis na kumunot ang kanyang noo at mariing itinulak ang batang babae. Lumikha ng ligtas na distansya sa pagitan nila at hindi niya sinasadyang pinunasan ang bahagi na kakatapos lang hawakan ng batang babae. Ang batang babae ay tila nasaktan ng pagkayamot na nakita niya sa mga mata ni Liruyan at ang kanyang boses ay nagkaroon ng hikbi. "Ate Liruyan, ako si Kunkun, hindi mo ba ako kilala?" Ang mga mata ni Liruyan ay nanatiling malamig at maingat. Tahimik niya akong hinila at inilagay sa kanyang mga bisig. Nagpatuloy sa paglalakad, hindi pinapansin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumingon ako at tumingin, ang taong iyon ay gusto pang sumunod, ngunit natisod ng kanyang mataas na takong. Napayo ko siya at hinawakan ang kanyang bukong-bukong, ngumiti ng masakit. Bahagya akong huminto. Isang alalahanin ang dumaan sa aking puso. Tingnan mo na lang, paano kung siya ay talagang kamag-anak o kaibigan mo? Lalo pang kumunot ang noo ni Liruyan, halatang ayaw niyang pansinin, ngunit sa huli ay sumuko siya sa akin. Dinala pa rin niya ang batang babae pauwi. Inalalayan ko ang batang babae pabalik sa bahay. Dahil sinabi ni Liruyan na siya ay isang babaeng may asawa, kaya hindi maginhawa para sa kanya na tulungan ang ibang lalaki. Umupo si Kaotsukon sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa paligid ng isang beses. Sa wakas ay tumigil kay Liruyan, pagkatapos ay tahimik siyang humigop ng tsa. At mahinang sabi, "Si Ate Liruyan at ako ay lumaki ng magkasama. Mahalaga ako sa kanya. Ngayong nangyari ito, kailangan kong manatili sa tabi niya. Sana maintindihan mo eh." Nang marinig ito, si Liruyan ay naglabas ng isang napakabata na ungol, "Hindi kita kailangan sa tabi ko eh. Si Hikyang lang ang kailangan ko." Lalong sumama ang kulay ng mukha ni Kaotsukon, ang kanyang mapuputing daliri ay mahigpit na nagkurus. Pagkatapos ay pinakalma ang kanyang ekspresyon bago nagsalita, "Alam ko na sa panahong ito, maaaring sobra siyang umaasa sa'yo. Ngunit ito ay pansamantala lamang, naiintindihan mo ba?" Itinuon niya ang kanyang pag-atake ng diretsyo sa akin. Naramdaman ko ang kanyang pagkabahala, parang kapag pumayag ako, si Liruyan ay sasama sa kanya. Kung ito ay ilang linggo na ang nakalipas, bakit ko ito tatanggapin ng napakatahimik, ngunit ngayon nag-aalinlangan ako. Nang matuklasan ang aking unti-unting paglubog ng emosyon, si Liruyan ay biglang tumayo, hindi na alintana kung kaya pa bang maglakad ni Kaotsukon. Diretso niyang hinawakan siya at itinulak sa labas ng pinto, "Umalis ka. Dali, umalis ka na. Alam ko na wala kang mabuting intensyon. Huwag kang mangarap. Hindi ako iiwan ni Hikyang." Si Liruyan ay parang isang bata na inagawan ng lollipop. Ang kanyang mukha ay maitim tulad ng isang hukom, at ang kanyang mga kamay ay hindi magalang. Isinarado niya ang pinto ng may malakas na lagapak. Ang ingay ni Kaotsukon ay patuloy, gusto kong humarang ngunit pinapasok ako ni Liruyan sa sofa. Siya ay galit na galit, ang kanyang dibdib ay matindi ang pagtaas-baba, ang kanyang mga mata ay may halong hinanakit at sama ng loob. "Ibig mo bang ibigay ako sa kanya, di ba?" Itinaas ko ang aking ulo, hindi alam kung paano sasabihin. Dahil pagkatapos ng pag-aalinlangan at paggising sa kahinahunan, talagang iniisip ko na palayain siya upang bumalik sa kanyang sariling buhay. Kahit na hindi siya madala ni Kaotsukon ngayon. Ngunit darating ang araw na mababawi niya ang kanyang alaala, di ba? Sa oras na yon, pipiliin pa ba niyang manatili? Siyempre hindi.
Nang makita ang aking katahimikan, si Liu Ruyan ay gumamit ng lakas upang buhatin ako. Huwag mo nang isipin, ang aking dalawang kamay ay pumalag sa hangin ng 2 beses, pagkatapos ay itinapon ako sa kama. Ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa akin, gusto ko siyang pakalmahin, ngunit ang mga salitang lumalabas sa aking bibig ay parang lambing. Hinawakan ni Liu Ruyan ang aking dalawang kamay na sumusubok na itulak siya, inilagay sa kanyang dibdib, pagkatapos ay huminto sa 1 sentimetro mula sa aking ilong. Ang kanyang mga mata ay nagniningas, sabihin mong kailangan mo ako, kung hindi, hindi kita hahayaang bumangon sa kama. Sa wakas, sumuko na ako. May binubulong-bulong akong hindi maintindihan, pero ayaw pa rin niyang bumaba sa akin. Halikan mo ako, sabi niya. Namulat ako ng husto, nakita ko ang mukha ni Liu Ruyan na papalapit ng papalapit. Kitang-kita ang pamumula ng kanyang mukha, mabilis na tumibok ang puso ko. Sa totoo lang, ako ay isang peking nobyo lamang. Hindi ko pa kayang tanggapin ang mga intimacy ng magkasintahan. Mas mabilis ang reaksyon ng katawan ko kaysa sa isip, at hindi sinasadyang sinipa ko siya gamit ang aking binti. Sumutsot si Liu Ruyan. Bigla siyang sumuot sa leg ko at hindi na gumalaw. Akala ko nasaktan ko siya sa pagkakasipa, nanumbalik ang aking diwa. Hinaplos ko ang kanyang batok para patahimikin siya. Nasaktan ba kita? Sa tuwing masasaktan ko siya, hindi siya nagtatagal. Yumakap si Liu Ruyan ng mahigpit sa akin, tapos bigla akong binitawan at tumayo. Diretso siyang lumabas ng kwarto. Naiwan ako sa kama na litong-lito. Kahit nakahina ako ng maluwag, may kakaibang kalungkutan sa puso ko. Narinig ko ang tunog ng tubig na umaagos mula sa banyo, at biglang naging malungkot ang pakiramdam ko. Ang biglaang pagbisita ni Cao Tsukon ay parang isang mahaba at manipis na tinik na nakabaon sa puso ko. Ilang beses akong nagising sa panaginip. Pinangarap ko na si Liu Ruyan ay anak ng isang dating kaaway na nabuhay muli at handang gawin lahat para patayin ako. Kapag naalala na niya ang nakaraan, nabigla ako at napahalakhak ng malamig na pawis. Huminga ako ng malalim. Biglang nawala ang antok ko. Tuyo ang lalamunan ko, gusto kong pumunta sa sala para uminom ng tubig. Pagtapak ko sa sahig, naapakan ko ang isang mabalahibong ulo. Napasigaw ako. Nagising ang taong mahimbing na natutulog sa sahig. Si Liu Ruyan ay bumangon na inaantok pa. Ang buhok niya ay gusot na parang pugad ng manok dahil sa pagkakatapak ko. Ang boses niya ay puno ng hinanakit. Nang makita niyang takot na takot ako, agad niya akong niyakap. Marahang niyang inalo. Pumulog kagabi. Natakot ako. Kaya natulog ako sa sahig ng kwarto mo. Pasensya na, sabi niya. Ang sala. Biglang kumulog ng malakas sa labas, kumikidlat ang kalahati ng langit. Hindi ko na malayang sumiksik ako sa kanyang mga bisig. Subalit napansin kong nanginginig ang maliit na katawan ni Liu Ruyan, at lalong humigpit ang kanyang yakap sa akin. Halos matawa ako. Sino ba talaga ang natatakot? Tiningnan ko ang tinatawag na kama sa sahig sa tabi ng kama. Ito ay isang manipis na kumot lamang, at lalo na ngayong taglagas na umuulan sa gabi, sobrang lamig. Sa isang iglap, wala na akong intensyong sisihin siya. Hinugot ko ang kumot, kumurap-kurap at tumingin sa kanya. Sinubukan kong tapikin ang tabi ng kama. Pwede bang hatiin natin ito? Sandali siyang tumigil. Sa susunod na sandali, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Tumango ako. Agad na umikot ang isang tao, inangat ang kumot mula sa sahig, at mumiti ng tanga ng 2 beses. Pagkatapos, matapat siyang natulog sa tabi ko, nakahiga ng napakaayos. May tamis na dumaan sa puso ko. Para akong nag-aalaga ng bata. Ilang araw nang umuulan, araw-araw nagpapaalala ang weather forecast sa lahat. Magdala ng payong kapag lumalabas. Si Liu Ruyan ay nag-aatubili at ilang araw nang natutulog sa kwarto ko. Napansin ko na talagang takot siya sa kulog at kidlat. Minsan pagising ko sa umaga. Nagigising ako dahil sa mahigpit na yakap ng kanyang maliit na kamay sa bewang ko. Sobra na para sa akin. Sa gabi, habang nagluluto ako, napansin kong walang silantro. Pinabili ko si Liu Ruyan at sumagot siya ng o. Ibinaba niya ang mop, pinunasan ang kamay at lumabas. Naisip kong paalalahanan siyang magdala ng payong dahil baka umulan. Nang lumabas ako, wala na siya sa kwarto. Ang tindahan ng gulay malapit ay pansamantalang sarado. Kailangan tumawid sa kabilang kalye para bumili, medyo malayo. Hindi ko inaasahan. Bago ko pa man maisip, narinig ko ang malalaking patak ng ulan sa bintana. Ganyan ang panahon dito sa timog. Isang saglit ay maaraw, sa susunod na saglit ay maaaring umulan ng malakas. Tumayo ako sa bintana at tumingin sa ibaba, hindi pa bumabalik si Liu Ruyan. Karamihan sa mga tao sa kalye ay nagtago dahil sa ulan. Kung walang payong, tiyak na mababasa siya ng husto. Ang daan ay hindi madaanan at unti-unting nawawala ang mga tao. Tinawagan ko si Liu Ruyan pero hindi siya sumagot. Hindi maiwasang mag-alala. Naglakad ako sa kalye hanggang sa tindahan. Sabi ng may-ari, matagal nang umalis si Liu Ruyan pagkatapos bumili. Bigla akong nagpanik. Isang malakas na kulog at may kidlat sa malayong langit.
Sumunod ang kulog at lumaki ang aking pagkabalisa. Lalo akong nagmamadali. Ang payong ay inaanod ng hangin pero hindi ko na yon pinansin. Nakikita kong unti-unting nawawala ang mga tao. Pero hindi ko pa rin nakikita si Liruyan. Nakarating ako sa dulo ng Nanbin Street, isang liko na lang ay nasa komersyal na kalye na. Huminga ako ng mabigat at tumigil. Sa kanto ay may isang coffee shop na may karatulang for sale. Matagal nang abandonado. Nakaupo si Liruyan sa may pinto ng coffee shop tabi ng basurahan. Nakabaon ang ulo sa kanyang mga braso. Natakot ako at sumigaw ng malakas. Narinig ni Liruyan ang tunog, dahan-dahan siyang nagtaas ng ulo. Mabilis akong tumakbo para yakapin siya. Nahawakan ko ang basang-basa niyang damit, nang hindi nag-isip ay hinubad ko ang aking jacket. Isinuot ko ito sa kanya. Si Liruyan ay may blankong tingin na nakatingin sa aking gulong-gulong anyo. Ang kanyang paningin ay nanatili sa aking itim na jacket na nasa kanya, at sa itim na payong na hawak ko. Natigilan ako at inalalayan siyang tumayo. Sumasakit ba ang ulo mo? Sinabi ng doktor na. Ang iyong kalagayan ay sasamahan ng paulit-ulit na pananakit ng ulo. Karaniwan itong dulot ng matinding ehersisyo. Sumagot siya ng mahina at sinabing hindi niya alam kung paano siya napunta rito. Nang lalong sumakit ang ulo niya, napahiga siya rito. Tumingin ako sa paligid. At kilala ko ang saradong coffee shop na ito. Pumunta sa ospital. Kinuha ko ang cellphone ko para tumawag ng 120 pero pinigilan niya ako. Nakita kong ayaw niya talagang pumunta sa ospital. Ilang beses kong kinumpirma at sa wakas ay umupo ako kasama niya sa lupa para hintayin gumaling siya. Sa paglalakad pabalik, takot akong magdulot ng panibagong sakit ng ulo kaya mabagal kaming naglakad. Palihim na tumingin si Liruyan sa akin at palihim ko rin siyang tiningnan. Nagtama ang aming mga tingin. Hindi ko napigilan ang pagtawa, inalog ko ang kamay niyang mahigpit na hawak ang akin. Ang malakas na ulan ay hindi tumigil. Magkahawak kamay kaming naglakad, dahan-dahang tinatamasa ang sandaling ito, ang bagyo na para sa amin lamang. Maganda ang payong na ito, biglang walang sabi-sabing sinabi ni Liruyan. Hindi sinasadyang tumingala ako. Itong itim na payong ay custom-made, halatang hindi bagay sa aking personalidad. Lahat ay hindi akin. Naalala ko noong araw na yon, umuulan din nakaupo ako sa sulok na umiiyak. Isang estranghero ang naawa sa akin. At binigyan ako ng payong na ito. Gusto ko sanang sabihin ang pinagmulan ng payong, pero naunahan ako ni Liruyan. Gusto kitang kwentuhan, sabi ni Liruyan na parang batang nagmamaktol na gusto ng kwento bago matulog. Seryosong sabi niya sa akin, noong unang panahon may isang munting prinsesa, napakaganda niya. Kapag ngumingiti siya, para siyang bahaghari pagkatapos ng malakas na ulan. Ang malakas na night ay palihim na nahulog sa prinsesa. At laging tahimik na nagbabantay sa kanya. Ngunit isang araw, dahil sa kapabayaan ng malakas na night, ang kanyang prinsesa ay dinala ng isang masamang dragon. Umiiyak ng labis ang prinsesa, ngunit ang knight ay napilitang manood lamang. Walang magawa. Ibinaling ni Liruyan ang kanyang tingin sa akin, mahina ang boses. Bulong niya, sa tingin mo, magsasama pa ba ang prinsesa at ang knight sa huli? Seryoso ang tono niya, bigla kong naramdaman na ganito talaga ang totoong Liruyan. Kung magkikita pa silang muli, tiyak na magiging maayos ang lahat. Si Cao Tsukun ay dumating ng ilang beses. Gustong makipag-usap pero palagi ko siyang tinatanggihan. Noong araw na yon pagkatapos ng trabaho. Sa harap ng kumpanya, hinarang niya ako. Pwede ba tayong umupo at mag-usap ng seryoso? Si Cao Tsukun ay medyo mas maikli kaysa sa akin. Bahagya siyang tumingala sa akin, may luha sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, inilig ko ang aking tingin at sumunod sa kanya sa isang coffee shop. Hinawakan ni Cao Tsukun ang tasa. Maingat na nagsalita, wala pa ba siyang naalala? Wala kahit kaunti. Sumimangot ako at umiling, hindi niya ako kinukwento. Biglang namula ang mga mata ni Cao Tsukun, at nanginginig ang boses, hindi ko kayang mawala si Liruyan ate. Agad na naakit ng mahinang boses ang maraming tingin sa coffee shop. Nakita ko ang mga kabataan na nakaupo sa mga grupo na may mapanlait na tingin sa akin. Nakasimangot ako, hindi ko maintindihan ang kanyang pag-ugali. Malinaw ko nang sinabi. At may pakiramdam ako na si Liruyan ay malapit nang umalis sa akin. Hindi inaasahan na magpapatuloy si Cao Tsukun. At ang kanyang mga salita ay lalong naging mapanakit. Sinasabi mo ang mga ito ngayon dahil alam mong hindi siya kusang aalis. Ang kailangan ko ay ikaw ang pilit na magpaalis sa kanya. Ang pag-ari ng iba, hindi mo basta-basta ibabalik. Nagulat ako, hindi ko inaasahan na sasabihin niya ang mga ganyang salita. Itinuring niya si Liruyan na parang bagay. Isang pag-ari. Dati hindi ko pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Cao Tsukun dahil bawat salita niya ay sumisigaw na siya ang pinakamahalagang tao kay Liruyan. Pero ngayon, napagtanto kong napabayaan ko ang hakbang na ito.
Kaya ikaw ba ang nobyo ni Liu Ruyan? Ang tatangkad na galit ni Kaok Sukon ay biglang nagyelo, isang sandali ng pagkalito sa kanyang mga mata. Pero sa susunod na segundo, nagpakatigas siya, ang relasyon namin ay hindi matutukoy ng pag-ibig lamang. Sa paningin ng mga magulang ni Liu Ruyan, ako ay parte na ng pamilya Liu. Sa sandaling iyon ng pagkalito, alam ko na ang sagot, pero ang biglang lumabas na dalawang salita ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Si Liu Ruyan ay nagsabing wala siyang mga magulang. Maniwala ka sa sinabi ng isang taong nawalan ng memorya. Sobra akong nag-overestimate sa'yo. Natawa si Kaok Sukon ng malamig, walang galang na panunuya. Napatigil ako sa aking kinatatayuan. Samantala, habang papalapit si Kaok Sukon, pinipili mo pa ring huwag pansinin ang pangangailangan na ibalik siya sa kanyang pamilya. Hindi ko ito inaasahan. Hindi ko alam na buhay pa ang kanyang mga magulang at naghihintay na siya ay umuwi. Madali kong pinaniwalaan ang sinabi ni Liu Ruyan nang magising siya mula sa pagkawalang malay habang pauwi. Dahil siguro sa damdamin, sumakit ang aking tiyan at hindi ko mapigilang mamula ang aking ilong. Sa mga panahong ito, natuto si Liu Ruyan na magluto ng lugaw. Alam niyang mahina ang aking tiyan. Noong nagsimula siyang sumubok, madalas siyang magkaroon ng paso sa kanyang mga kamay. Mula nang tumira siya sa aking bahay. Noong una, ako talaga ang nag-aalaga sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, hindi ko masasabing siya na ang naging isang mahalagang bahagi ng aking munting tahanan. Maraming bagay si Liu Ruyan na hindi alam, hindi marunong gumamit ng kalan. Hindi marunong magbukas ng exhaust fan, at hindi man lang alam ang iba't ibang gulay at prutas. Ngunit unti-unti siyang natututo. Sa kabilang banda, hindi ko rin alam kung bakit, kahit na matagal na ang lumipas. Nalalaman ko pa rin ang pagkakaroon ng mga magulang ni Liu Ruyan. Wala akong natanggap na anumang balita sa loob ng panahong iyon. Kahit na nawala ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa komunikasyon. Paano bang walang kahit anong senyales kung ilang buwan nang nawawala ang isang tao? Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang telepono. Tumayo at kinuha ang mga sangkap na puno ng aking kamay, ngumiti ng walang malay. Ang galing, Hikyang! Sa gabi, gusto ba nating kumain ng hotpot? Tumango ako at hindi sinasadyang nagtama ang aming mga mata. May bahagyang ngiti sa kanyang itim na mga mata, ngunit malinaw ang kanyang mga tingin. Nagpalit ako ng sapatos. Naglinis ng kamay at pumasok sa kusina, sabay kaming naghugas ng gulay. Si Liu Ruyan ay nagkwento sa tabi, walang tigil. Tungkol sa pag-aaway niya sa mga bata sa ibaba ng gusali ngayong araw. Sumasagot ako ng pabigla-bigla. Liu Ruyan, tawag ko sa kanya ng mahina. Ang taong nakadikit sa likod ko ay napatigil sandali, pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang baba sa aking balikat at mahinang kumiskis. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa aking baywang, at ang amoy ng kahoy na pin ay pumasok sa aking ilong. Ang kanyang malalim at magandang boses ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Inilapag ko ang aking mga gulay at humarap sa kanya. Mahigpit ko siyang yakap, nanatili sa ganoong posisyon ng tahimik. Gusto kong lumapit upang makita siya, ngunit wala akong pagkakataon na magtagpo ang aming mga mata. Hikyang, nagalit ba ako sa'yo? Naramdaman ko ang kanyang pagkabalisa, bumuntong hininga ako. Inilapag ko ang aking kamay at marahang hinimas ang kanyang likod. Sinasabi ko lang, matagal na tayong hindi nagpapa-check up sa ospital. Biglang bumaba ang emosyon ni Liu Ruyan, unti-unting lumuwag ang kanyang mga yakap, at nagkunwaring hindi niya narinig, pumunta sa chopping board upang maghiwa ng gulay. Hindi na ako nagsalita pa, paminsan-minsan ay lumalapit ako sa kanya, at hinimas siya ng tahimik upang aliwin ang kanyang lungkot. Binuksan ang takip. Inilagay ni Liu Ruyan ang mga pagkain gusto ko, isa-isa sa kaldero. Pagkatapos nito, inihanda niya ang sausawan sa harap ko. Ang kanyang mga galaw ay tila nag-iba ng bigla. Tiningnan ko siya ng may lalim, nahan ko siyang katawa-tawa, kaya mahigpit kong kinagat ang aking labi. Pinanatili ko ang aking malamig na anyo. Ngayong gabi, balak ko talagang subukan siya. Kung may pag-unlad, makikipag-usap ako ng maayos sa kanya. Upang makabalik siya agad sa kanyang mga magulang. Naisip ko ang sakit ng paghihiwalay na paulit-ulit kong pinag-isipan habang nakaupo sa ibaba. Ngunit nang mag-isip ako, ang mga magulang ni Liu Ruyan ay hindi rin ba dumaranas ng parehong sakit na aking nararamdaman? Ako ay isa lamang di kilalang estranghero sa kanyang buhay. Mahilig kumain ng hotpot si Liu Ruyan. Tiningnan ko siyang tahimik na kumakain ng kanin, nag-alinlangan ng matagal, at sumubok na magtanong. Kung isang araw ay bumalik ang iyong memorya, ano ang gusto mong kainin sa huling pagkain mo rito? Hotpot. Walang pag-isip na sagot ni Liu Ruyan. Makalipas ang kalahating segundo ay nagulantang siya. Hikyang, huwag mong sabihin ang mga ganyang bagay. Nakatayo pa rin ang ngiti sa aking labi. Paulit-ulit kong isinasawsaw ang aking chopstick sa sausawan. Tayo ay mga matatanda na. Hindi dapat tayo pumili ng pagtakas at manatiling magkasama. Ang isang ilusyon na panaginip ay palaging magigising. Sa totoong buhay, maraming bagay ang naputol dahil sa iyong aksidente. Dapat mong harapin ang mga ito.
Pagkatapos mong mabawi ang iyong memorya, ang pinakadapat mong gawin ay bumalik sa iyong mga magulang. Huwag silang hayaan na mag-alala ng matagal. Sa huli, nagpakitang gilas ako ng isang maliwanag na ngiti. Huwag mo lang akong kalimutan agad. Napatigil si Liruyan. Tinitigan niya ako ng walang malay. Sa pagkakataong ito, malinaw kong nakita sa kanyang mga mata ang isang lalim na hindi ko pa nakikita dati. Ang mga mata ng tao ay maaaring magpahayag ng maraming bagay. Kung mayroon o wala, isang saglit na pagkawala ng malay ay sapat na upang malaman. Hindi sila mag-aalala. Bumagal ang pagsasalita ni Liruyan, may kakaibang pabigat sa kanyang boses na pamilyar at hindi pamilyar. Sandali akong naging hindi sigurado. Kailan mo naalala? Umangat ang ulo ni Liruyan. Parang isang batang nagkamali. Noong araw ng ulan, sa labas ng coffee shop ni Tinye, halos sabay kaming natauhan. Totoo, mula sa araw na yon, ang ilang kilos ni Liruyan ay naging kakaiba. Hindi rin naman masasabing kakaiba, kundi ilang mga hindi sinasadyang gawi na naiba sa kanyang karaniwang inosenteng estilo. Hindi ganoon katalas ang aking paningin. Kaya hindi ko na masyadong pinansin. Napansin ko ang kanyang pagkabahala at pagpipigil, kaya hindi ko sinasadyang hinimas ang kanyang ulo. Tulad ng dati, nag-aalala lang ako sa'yo. Ngunit naiba ito sa dati. Medyo natigilan si Liruyan, ang mga mata niya ay malalim at itim. Hindi ko sinasadyang iniwas ang paningin ko. Hindi ko mapigilang uminit ang mukha. Kanina mo pa sinabi ang tungkol sa iyong mga magulang, bakit hindi sila mag-aalala sa iyo? Nang muli kong sabihin ang salitang imag-alala, parang naiinitan ang dila ko. Ang emosyon ni Liruyan na kasisigla lang ay bumagsak muli. Medyo naguluhan ako. Dati, pagkagising niya mula sa aksidente, ang alaala niya ay wala siyang magulang. Sa nakaraang buhay, lagi niyang tinatanggihan ang salitang magulang. Makikita na hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Matagal na rin akong hindi nakakita ng aking mga magulang. Walang ekspresyon sa mukha ni Liruyan, parang pinag-uusapan ang bagay na hindi tungkol sa kanya. Sa kanyang itim na mata ay may bahid ng paglayo at kalungkutan. Napalingon siya sa bintana, ang mahina at paos na boses ay lumutang sa hangin, doktor sila sa hangganan. Mula nang magkaisip ako, lumilipad sila sa buong mundo, iniwan ako sa yaya. Ilang taon na ang nakalilipas, sumama sila sa medical team para tumulong sa Africa. Hanggang ngayon, 2 beses lang kaming nag-usap sa telepono. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakinig, alam ko lang na si Liruyan ay iba sa inaakala ko. Kapag binanggit niya ang kanyang mga magulang, walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Mahirap isipin na ang dakilang mag-asawang doktor na ito ay may puso para sa lahat ng naghihirap na mahihirap sa mundo, ngunit walang puwang para sa kanilang sariling anak. Sa loob ng ilang taon, 2 beses lang nag-usap sa telepono, at puro maikli at nagmamadali ang usap lang bago ibaba. Ipinanganak nila ang bata ngunit hindi ginampanan ang responsibilidad na alagaan at mahalin. Bakit pa sila nagkaanak? Mas mabuting mag-focus na lang sa kanilang karera at maglingkod sa buong buhay, hindi ba? Namumula ang aking mga mata, lumapit ako at pinunasan ang aking ilong. Ang boses ko ay may makapal na tunog ng pag-iyak. Muntik na kitang iwan sa himpilan ng pulisya. Isinama ako ni Liruyan, mahina ang boses. Alam mo ba kung bakit kita minahal? Nasa sakit ako at malapit nang umiyak nang marinig ko ang kanyang salita. Napatingin ako sa kanya na puno ng pag-asa. Bakit? Sinasabi ng aking kutob na ang dahilan ay hindi lamang dahil sa karamihan. Ay nakita niya ako at minahal sa isang sulyap. Tumuwid si Liruyan at itinuro ang itim na payong na nakatayo sa pintuan. Tapos itinuro niya ang kanyang sarili. Akala ko mali ang narinig ko, sumabog ang utak ko. Inulit niya muli, nung gabing maulan, umiiyak ka sa harap ng saradong coffee shop. Ang taong nag-abot sa iyo ng payong Naging matigas ang katawan ko, parang may kidlat na bumagsak sa aking ulo. Nalunod ako sa gulat, matagal na hindi makabalik sa sarili. Napilitan akong maalala. 1 taon na ang nakalilipas, nagtatrabaho ako sa isang maliit na media company, isang maliit na paggawaan ng mga influencer. Maliit ang team, ako lang ang nag-aalaga ng ilang blogger, responsable sa pagsunod sa kanilang araw-araw na paggawa ng short video. Madalas akong abala na hindi man lang makakain. At dahil ako ay isang mabait at malambot na lalaki, ang ilang influencer sa team ay hindi ako iginagalang. At sa industriyang ito, maraming taong may hindi magandang asal. Nang araw na yon, natapos ang shooting sa hapon, ang bida ay isang sikat na babaeng blogger sa internet. Nang matapos na ang mga tauhan, halos lahat ay umalis na, ngunit hinawakan niya ang aking pulso at iniwan ako sa opisina. May masamang intensyon sa kanyang mga mata, ang kanyang maliliit na kamay ay sasalakay sa aking balikat. Nanginginig ang buo kong katawan. Takot akong tumakbo sa pinto. Hindi siya tumigil at sumunod, gamit ang kanyang mukha na inaakala niyang walang lalaking tatanggihan. Naipit ako sa sulok, nakikita kong lumalakas ang kanyang pagiging mapang-api. Sa pagkagulat, itinulak ko siya ng walang isip, ngunit nakita kong tumama ang kanyang noo sa isang kabinet na malapit,
at biglang lumabas ang dugo sa kanyang templo. Lumaki ang pupil ng babae, nahilo ang kanyang ulo. Habang hindi siya handa, itinulak ko siya ng buong lakas at tumakbo palabas. Hindi ko inaasahan na nakita ito ng amo. Nagmamadali siyang pumasok at sinuri ang mukha ng babae, pagkatapos ay sumigaw sa galit, pinaalis ako magpakailanman. Labas ako ng kumpanya na parang wala sa sarili, bitbit ang aking mga gamit, biglang umulan ng mahina. Ang luha ko ay parang putol na saranggola. Naglakad ako at umiyak hanggang sa mawalan ako ng lakas. Saka ko napansin na pati ang paborito kong coffee shop ay sarado na. Halos araw-araw akong pumupunta sa coffee shop na ito para gawin ang huli, sa dingding na puno ng wish notes. Ay nag-iwan ako ng isang salitang pampalakas loob. Sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng lakas ko, umupo ako sa tabi ng basurahan at umiyak ng sobra. Hindi ko alam kung kailan. Isang itim na payong ang nakaangat sa aking ulo, isang babae ang nakatayo sa harap ko, hindi ko makita ang kanyang mukha. Nakita ko lang ang isang itim na kapote, suot niya ang salamin, kita ang malinaw at makinis na panga. Pilit niyang ipinasa sa akin ang payong, lumingon at sumanib sa ambon. Napansin niya ang aking mababang presyon. Si Liruyan na tahimik na nakikinig ay bigla akong niyakap. Niyakap ko siya pabalik. Sakim na inamoy ang kanyang magandang pabango, para bang may bumunot sa akin mula sa bangin. Tapos na ang lahat. Muntik ko nang makalimutan. Pinunasan ko ang aking mata at mumiti ng maputla. Maayos na ang buhay ko ngayon, hindi ba? Kung pag-uusapan, si Liruyan ang pinakakawawa. Ibinaba niya ang kanyang pilik mata, parang may desisyong ginawa, marahang hinimas ang aking anit. Aalis na ako bukas. Tama ka, matagal na akong nagtagal dito. Marami pa akong dapat asikasuhin at ayusin. Nang marinig ko yon, biglang may pumasok sa isip ko. Umupo ako mula sa kanyang kandungan, at hindi na mamalayan ang bulong, halimbawa, si Kaoksukon, tama ba? Nagulat si Liruyan, pagkatapos ay bahagyang sumimangot, mukhang hindi maintindihan. Ano ang kinalaman niya? Naalala ko kung gaano kasama ang trato ni Kaoksukon sa akin dati. Bigla akong naasar muli. Siya ang matalik mong kaibigan mula pagkabata, hindi ba siya ang pinapahalagahan mo? Hindi nasiyahan si Liruyan, tinititigan niya ako ng walang emosyon. Ang dilaw na ilaw ay bumubuhos. Mahina niyang ipinaliwanag, ang mga magulang ni Kaoksukon ay kasamahan ng aking mga magulang. Itinuturing ko lang siya bilang anak ng isang nakatatanda. Ang pinapahalagahan ko palagi ay ikaw. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya sa akin ng diretsyo matapos mabawi ang alaala. Unti-unting uminit ang kapaligiran na mula ang aking mga pisngi. Ngunit naalala ko na bukas ay aalis na siya, ang aking damdamin ay parang roller coaster, pataas pababa. Nagkunwari akong galit, kumawala ako sa kanyang yakap upang mag-ayos ng mga pinggan. Ang pakiramdam ng hindi pagnanais na siya ay umalis ay lalong lumakas. Dumidilim na ang gabi, nakayapak ako sa malambot na alpombra, binabalikan ang mga litrato namin ni Liruyan sa telepono. Habang nag-scroll, muling nagsimulang sumakit ang aking mga mata. Pilit kong pinigilan ang aking luha. Sa aking paningin, bigla kong nakita ang maliit na anino na nakatayo sa pintuan, hindi ko alam kung gaano katagal. Si Liruyan ay may hawak na aking malambot na tsinelas. Ang kanyang tingin ay nasa aking mga nakayapak na paa, parang may sasabihin, ngunit nag-aalinlangan at hindi maglakas loob na magsalita. Hindi rin siya maglakas loob na lumapit. Bigla akong nakaramdam ng sama ng loob, kami ay natulog na sa isang kama. Bakit ngayon kailangan nating maging parang estranghero? Noong una, tiyak na sasabihin niya agad. Magsisimula siyang magreklamo na malamig ang sahig, pagkatapos ay hihilain ako sa kama at tatakpan ng kumot, hahawakan at aaliw hanggang makatulog. Ang malaking pagkabigo ay nagdulot sa akin ng matinding pangangailangan na maramdaman ang init ni Liruyan. Ang pagiging pabigla-bigla ay dumiretso sa aking isip, hindi ko na inalintana ang hiya, sumimangot ang aking bibig. Diretso akong nag-unat ng aking mga braso patungo sa kanya. Ang tsinelas ay naiwan sa labas ng pinto, at isang mainit na katawan ang bumagsak sa aking mga bisig. Si Liruyan ay kumakapit sa aking leg, ang mainit na hininga ay dumampi sa aking balat, nagdulot ng pangingilig sa aking tainga. Sa gitna ng kaguluhan ng isip, narinig ko ang malumanay na boses ng babae, huwag mo akong iwan. Ako ay nag-aalala at hindi mapakali. Ang lahat ng pagpigil at kalungkutan na kanyang ipinakita ay dahil sa takot na kapag naalala ko na. Hindi na niya ako magugustuhan. Sa isip ko, sinisisi ko siya, napakatanga. Ngunit ang luha ay hindi sinasadyang dumaloy sa aking mga pisngi. Gabing-gabi na, pareho kaming walang antok. Mahigpit na yakap ako ni Liruyan, at sa kanyang dibdib ay humanap ako ng komportableng posisyon. Kinabukasan ng umaga. Ginising ako ni Liruyan, bumangon na, ayusin mo ang iyong mga gamit at sumama ka sa akin. Duling-duling kong binuksan ang aking mga mata, nakita ko si Liruyan na nakabihis na, suot ang puting sportswear. Napakaganda. Hindi pa ako ganap nagising, at dahil huli akong nakatulog kagabi.
Nakalimutan ko na ang tungkol sa pag-alis ni Liuruyan, bumulong ako at halos makatulog muli. Mahina siyang nagsalita. Tinapik ang aking mukha, ngunit kunot noo ko siyang itinulak palayo. Matapos ang ilang hindi matagumpay na pagsubok, bumuntong hininga si Liuruyan at dahan-dahang nag-ayos ng kanyang manggas. Biglang umangat ang buong katawan ko. Natakot ako at biglang nagising. Diretso akong binuhat ni Liuruyan sa kanyang baywang, mukhang madilim ang kanyang mukha. Sasama ka sa akin, gusto mo rin akong iwan? Halos umiyak ako. Inutusan niya akong magsipilyo at maghilamos, pagkatapos ay itinapon muli sa kwarto upang magpalit ng damit. Hanggang sa nakaupo na ako sa kotse. Nagbigay si Liuruyan ng address sa driver, pagkatapos ay inilapag ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang bahay ni Liuruyan ay nasa sentro ng lungsod. Hindi masyadong malayo. Pumikit ako ng mga 20 minuto, nang imulat ko ang aking mga mata ay malapit na kami. Matagal nang hindi nakauwi, maraming lugar ang maalikabok. Nakahanap si Liuruyan ng isang lugar. Medyo malinis, pinatulog ako muli, habang siya naman ay sanay na kumuha ng walis at mop upang maglinis. Wala na akong antok, tahimik kong pinagmamasdan ang kanyang silid. Ang buong silid ay kulay abo-asul. Walang masyadong kasangkapan, maraming lugar ang mukhang walang laman, nagbibigay ng malamig na pakiramdam. Lumabas ako ng kwarto, nakita ko si Liuruyan na abala sa sala, ang kanyang noo ay pinagpawisan. Malaki ang bahay na ito. Tiningnan ko ang kanyang likuran, bigla itong nagmukhang payat at nag-iisa. Sa loob ng maraming taon, siya ay nakatira mag-isa dito. Pagka-uwi, naging abala si Liuruyan. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang trabaho, ngunit nauutal siya at hindi makapagsabi ng malinaw. Hanggang sa hapong iyon, wala si Liuruyan sa bahay, hindi ko sinasadyang natumba ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa aparador. Ang mga papel sa loob ay nagkalat sa sahig. Yumuko ako upang pulutin, ngunit biglang tumigil ang aking galaw. Lahat ito ay ang mga tala ng aking damdamin na iniwan ko sa cave sa mga nakaraang taon, bawat isa ay maingat na nakatago. Kumusta, Hikyang? Binabati kita sa pagkuha ng iyong unang trabaho pagkatapos ng graduation, magsikap ka. Si Hikyang ay nagsasabing gusto niya talaga ang trabahong ito. Ang mga kasamahan ay gustong tawagin akong Hihi at sinasabi nilang ako ay cute. Mas gusto ko na sila. Ngayon ay nakatanggap ako ng sahod kahit hindi gaanong kalaki. Ngunit napakasaya ko. Naway umunlad ang negosyo ng boss. Hindi ko namalayan. Sa hindi ko namamalayan, ang coffee shop na ito ay nagtataglay ng napakaraming karanasan ko. Sa gabi, dala-dala ko ang kahon na gawa sa kahoy at hinarap si Liuruyan. Tila hindi niya inaasahan na matutuklasan ko ang mga ito, mabilis na lumitaw ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Ang kanyang tono ay nauutal. Hindi tulad ng iniisip mo, Hikyang. Noong araw ng pagsasara ng tindahan. Sa tingin ko, ang mga bagay na ito ay mahalaga kaya itinago ko. Siya pala ang may-ari ng coffee shop na yon. Nanatili akong malamig ang mukha na parabang nagtatanong. Maingat na pinagmamasdan ni Liuruyan ang aking ekspresyon. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay. Hindi ako pervert. Ang aking malamig na mukha ay biglang naglaho. Si Liuruyan ay hindi lamang ang taong nagbigay sa akin ng payong noong maulan na gabi, kundi tahimik ding inipon ang aking mga pagbabago hanggang sa magkaroon ng aksidente sa sasakyan. Kinilala niya ako bilang kanyang kasintahan. Hindi ko maiwasang mag-isip ng ilang posibilidad. Ang aking mga daliri ay kusang kumuyom. Ang aking mga mata ay parang nag-aalinlangan. Matagal ka na bang may gusto sa akin? Alam kong si Liuruyan ay mahiyain at introvert. Ibang-iba sa kanyang pagiging matapang at prangka noong panahon ng kanyang amnesia. Kaya naman ang mga bagay na ito, hindi niya kailanman binanggit sa akin. Kapag tinanong ko siya, nahiya siya. Sinabi niyang galit na naman ako kay Liuruyan. Napilitan siyang sabihin ang lahat. May sarili siyang brand ng kape at maraming franchise store sa lungsod. At ang madalas niyang puntahan ay ang branch na malapit sa bahay ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Napansin niya ako na araw-araw na nakaupo sa tabi ng bintana. Siguro naakit siya sa aking kagandahan. Ito ang pinilit ko siyang sabihin. Noong panahong iyon, ako ay walang muwang at mahilig tumawa, madalas nag-o-order ng kape at nakaupo doon. Nakangiti akong nagsusulat ng aking tala-arawan. Hanggang sa matanggal ako sa trabaho dahil sa insidenteng iyon. Gabi na noon. At umuulan pa. Hindi niya ako nahintay, kaya iniwan na lang niya ang payong. Nagtatago siya sa dilim, sumasakit ang kanyang puso. Lumalakas ang ulan. Nang matauhan siya, nakatayo na siya sa harap ko, nang walang pag-aatubili. Inabot niya sa akin ang payong at mabilis na pumasok sa malakas na ulan. Mula noon, hindi na ako bumalik sa coffee shop na yon. Araw-araw akong naghahanap ng trabaho. Nang maglaon, nalaman kong nagsara na ito. Tungkol naman sa pagkakaroon ni Liuruyan ng aksidente at amnesia, at muling pagkikita namin, naniniwala siya na ito ay isang itinalagang tadhana.
Sa kaibuturan ng kanyang puso, matagal na siyang may nararamdaman para sa akin. Kaya paggising niya, isang sulyap pa lang, itinuring na niya akong kanyang kasintahan. Naaalala ko ang kwentong ibinahagi niya sa akin noong araw na yon. Nagulat siya na ang lahat ay may palatandaan na dati pa. Di nagtagal, dumating si Kao Tsukon sa pintuan. Si Liu Ruyan ay maagang umaalis araw-araw dahil sa mga gawain sa franchise store. Ako na lang ang naiwan sa bahay. Biglang may kumatok sa pinto. Akala ko si Liu Ruyan. Nakalimutan ba niya ang isang bagay? Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Kao Tsukon. Ang kanyang mukha ay puno ng ekspresyon. Ngunit nang makita niya akong inaantok at hindi maayos ang pananamit, ang kanyang maliwanag na mukha biglang nagdilim. Bakit ka nandito? Nagpakita ako ng pagkainis. Dahil ako ang kasintahan ni Liu Ruyan. Si Kao Tsukon ay hindi naniwala, tinabig ako at pumasok sa kwarto. Matagal siyang naghanap pero wala si Liu Ruyan. Nang makita akong relax, tila wala akong pakialam sa kanya. Lalong lumakas ang kanyang panggigipit. Umupo siya sa sofa at tumangging umalis, sinasabing kailangan niya ng paliwanag mula kay Liu Ruyan. Ang ganitong aksyon ay talagang nagpabago ng aking pananaw sa kanya. Dati akong nag-iisip na siya ay isang spoiled at mabalasik na dalaga, may pinong balat, hindi mapagalitan o mahawakan. Ngayon, nakatingin sa kanyang mahabang liig, pumutok ako ng isang malamig na tawa. Ito pala ay simpleng kawalan ng galang lamang. Huminga ako ng malalim at sinubukang makipag-usap ng maayos. Ang ate mong si Liu Ruyan, mula simula hanggang ngayon ay itinuturing kang kapatid. Kung hindi ka lalagpas sa hangganan, ituturing ka pa rin naming kapatid sa hinaharap. Siguro ang salitang kami ay nasaktan siya. Si Kao Tsukon ay galit na galit, nagsimulang umiyak ang kanyang mga mata. Hindi ako naniniwala, wala na akong magagawa, napailing na lang ako. Kailangan ko na lang hintayin si Liu Ruyan para sabihin sa kanya. Sa pag-isip, naisip ko na siya rin ay nakakaawa. Sa panahon ng amnesia ni Liu Ruyan, siya lang ang nag-aasikaso. Nahanap niya ang lugar na ito. Gutom ka ba? Malapit na ang tanghali. Matapos ko ayusin ang kwarto, umupo ako sa tabi niya at tinanong. Tiningnan ako ni Kao Tsukon. Iniwas niya ang mukha na parang nagtatampo, ayaw magsalita. Umiti ako at hindi na nagtanong. Hindi ako nagalit. Agad akong pumasok sa kusina, tinanong ang kanyang panlasa. Maya-maya ay naglabas ako ng isang plato ng mabangong fried rice. Gumawa rin ako ng ilang lutong bahay. Si Kao Tsukon ay marahil kalahati ay gusto akong utusan, kalahati ay gutom na talaga. Matagal niyang tiningnan ang mga luto kong ginawa, sa wakas ay kinuha niya ang chopstick at kumain, hindi pa tapos kumain. May tunog ng doorbell sa pintuan, pumasok si Liu Ruyan mula sa labas, naamoy ang bango ng mga lutong pagkain. Tumingin siya sa mesa, pagkatapos ay bahagyang nangunot ang noo, agad na ibinaba ni Kao Tsukon ang chopstick. Tumingin siya sa akin at gustong makipag-usap kay Liu Ruyan, ngunit diretsong iniwasan siya nito. Ikaw ang nagluto para sa kanya. Walang emosyon sa mukha ni Liu Ruyan, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, tangang tumango ako. Pagkatapos ay mahinang umubo at bahagyang ngumiti. Lalaking kapatid niya. Bilang kanyang bayaw, dapat ko siyang ituring na sarili kong kapatid na lalaki. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kao Tsukon. Para siyang nakakain ng langaw. Ate Liu Ruyan, gusto ko lang makita ka. Bumalik ang kanyang boses sa dati niyang tono. Salamat sa pag-aalala, maayos naman ako ngayon. Inabot ako ni Liu Ruyan at niyakap. Dahil nagluto si Hikyang para sa'yo, tapusin mo na ang pagkain bago umalis. May malalim na kahulugan ang mga salitang ito. Kung hindi ako nagluto, baka pinapalabas na siya ni Liu Ruyan ngayon. Muntik nang umiyak si Kao Tsukon, gusto pa ring makipag-away, ngunit pinabalik ko siya sa pamamagitan ng isang titig. Sinabi na ang lahat, hindi pa rin marunong umintindi. Dali-dali kong tiningnan si Liu Ruyan. Tinitigan din ako ni Liu Ruyan, bigla akong nakaramdam ng kakaibang tensyon. Wala nang magawa si Kao Tsukon kaya umalis. Galit na sinara ang pinto. Kailan matatapos ang trabaho? Niyakap ko si Liu Ruyan. Bukas pumunta ulit sa pulis, tapos na ang usapan. Para saan ang pulis? Hindi ko napigilang tingnan siya, pero tahimik lang si Liu Ruyan, hinigpitan lang ang yakap sa bewang ko. Kinabukasan, sumama ako sa kanya sa pulis, hindi inaasahang makakita ng matagal nang hindi nakikilala. Isang pulis ang dumakip sa isang matangkad at payat na babae, nakaupo sa harap namin ni Liu Ruyan. Malalim na ang kanyang mga mata, ang mukha ay pagod na halos hindi ko siya makilala. Siya ang babaeng sikat sa internet na nagtangka ng masama sa akin sa opisina noon. Nagulat akong tumingin kay Liu Ruyan, dahan-dahan niyang pinisil ang kamay ko. Ayon sa utos ng pulis, bilang biktima, sinabi ko ng detalyado ang nangyari noong araw na yon at nagbigay ng testimonya. Sa wakas, pumirma ako sa dokumento. Mabilis ang proseso, agad na dinakip si Yanyi. Kahit hindi mabigat ang paratang, sapat na upang sirain ang kanyang karera. Sa pag-uwi, nakayakap ako sa braso ni Liu Ruyan, humanga siyang tanong, paano mo ginawa yon?
Nasiyahan si Liu Ruyan, ang kanyang mga itim na mata ay may katamaran, mahina ang boses. Nag-invest ako sa dati mong maliit na pagawaan, hiniling na ibigay sa akin ang isang taong sisi, pumayag naman agad ang iyong boss. Bigla akong naliwanagan. At nakita mo ang recording ng opisina noong araw na yon at ginamit mong ebidensya para magsumbong sa pulis. Tumango si Liu Ruyan, biglang umiti ng may kahulugan. Mahigpit ko siyang niyakap. Naramdaman kong puno ng pagmamahal ang puso ko, lahat ng tugon ay tila walang kabuluhan. Itinaas ko ang ulo at nalungkot para kay Liu Ruyan. Sayang at nakinabang lang ang boss sa invest. Noong nasaksihan ko ang kasamaan ni Yanyi, hindi man lang ako pinansin ng boss, imbes ay tinanggal ako agad dahil sa pag-aalala sa mukha ni Yanyi na parang puno ng pera. Hinampas ni Liu Ruyan ang ulo ko. Ano ba ang iniisip mo? Noon, pumirma agad ang boss mo sa kontrata namin nang walang pag-aatubili. Ngayong may problema si Yanyi, kailangan nilang bayaran ako ng malaking multa. Iniwan ko ang account number mo. Ang kanyang tingin ay nakatingin sa malayo. Hinihipa ng simoy ng hangin ang kagubatan ng mga dilaw na dahon. Tikyang, salamat sa iyong pagod. Ang unang beses kong makita ang mga magulang ni Liu Ruyan ay noong bisperas ng bagong taon. Malamang narinig nila kay Kaoksukon ang tungkol sa aksidente ni Liu Ruyan, kaya nagmamadaling umuwi ang matatanda. Ngunit dahil hindi alam ang numero ng bahay ni Liu Ruyan, naiipit sila sa labas ng community at hindi makapasok. Bahagyang nangunot ang noo ni Liu Ruyan. Ibinaba niya ang telepono at naghanda na bumaba para sunduin sila. Ikaw, anak, bakit hindi mo sinabi sa amin ang malaking pangyayaring ito? Bukas ang pinto ng bahay, hindi ko pa nakikita ang mga tao, narinig ko na ang isang boses mula sa hagdanan. Boses ng isang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang mga magulang ni Liu Ruyan ay may dalang iba't ibang regalo, pagpasok nila ay bigla nilang. Nakita ako. Si Hikyang ba, nang makita ako ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kitang-kita ang ngiti sa kanyang mukha, iba sa inaakala ko. Ang tatay ni Liu Ruyan ay isang napaka-cute na lalaki. Sinabi niya na siya at ang nanay ni Liu Ruyan ay hindi alam kung ano ang gusto ko, kaya nagpa siya silang bumili ng maraming regalo. Sana hindi mo ito tanggihan. Napapikit sa saya ang nanay ni Liu Ruyan, agad inilapag ang mga dala sa mesa. Tingnan mo kung gusto mo. Salamat, tatay. Salamat, nanay. Ang boses ko ay tumigil sa hangin, ngunit nagulat ang dalawa. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ang singsing sa kamay ko ay kitang-kita. Nagpakasal na kayo? Tahimik na sumagot si Liu Ruyan. Hinawakan niya ang kamay ko, ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Gabi, nakaupo ang mag-asawa sa sofa. Hawak ang dalawang pulang aklat, may ngiti sa mga mata habang paulit-ulit na tinitignan. Ang dami ng taon. Wala kaming pagkukulang sa koponan, wala sa aming trabaho, ngunit labis kaming nagkakautang sa aming anak. Habang nagsasalita si Padre Liu, nauutal ang kanyang boses. Si Ina Liu ay tahimik na nakaupo at bumuntong hininga. Nakaupo ako sa tabi ni Liu Ruyan, hindi ko napigilan ang pamumula ng aking mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking likod. Ang aking puso ay puno ng mga di maipaliwanag na damdamin. Napakaganda. Ang tao ni Liu Ruyan ay nakahanap ng tahanan, ang mga nagmamahalan ay natagpuan ang isa't isa. Ang mga nagpagod ay bumalik sa pamilya. Ang mga gumawa ng masama ay tumanggap ng nararapat na parusa. Ganito ang mundo, minsan ay nagreklamo ka sa kanyang kawalang interes at kawalan ng katarungan. Ngunit kailangan mong patawarin ang lahat dahil sa mga maliliit na kagandahan. Ang mga nahulog na dahon ay bumabalik sa ugat. Ang lahat ng bagay ay magulo, ngunit maayos na naghahanap ng kani-kanilang paghihirap at pag-aari. At ang aming kwento ay hindi magtatapos. Wakas.